Akala ko ang suot kong tiara ngayong debut ko, ang simbolo ng pagmamalaki ni Papa sa akin. Ngunit sa harap ng buong Nueva Ecija, sa gitna ng marangyang handaan, binasad niya ang aking mundo. Ipinakilala niya si Vanessa, ang babaeng 12 taon niyang itinago sa aming mag-ina, kasama ang 2 nilang anak. Pero hindi lang dangal namin ni nanay ang tinapaktapakan niya. Sa gabi ng aking ika-18 kaarawan, naging barya lang ako sa palad ng aking sariling ama. Isang bato lang, Isabel. Ibigay mo ang iyong bato kay Vanessa at hindi kita tatanggalan ng paaral, ang malamig na utos niya. Doon ko natanto para kay Papa, hindi ako anak. Ako ay isang imbakan lamang ng laman na maaari niyang kuhanin para iligtas ang kanyang totoong pamilya. Tumingin ako kay nanay na luhaan sa mga magsasakang saksi sa aming kahihiyan at sa malawak na gilingan ng palay na binuo mula sa dugo at pawis namin. Kung akala ni Renato Mendoza ay susuko ako at hahayaang makuha niya ang lahat, nagkakamali siya. Dahil sa lupang ito kung saan itinatanim ang bawat butil ng palay, doon ko rin itatanim ang binhi ng aking paghihigante. Ako si Isabel, at ito ang ani ng aking katotohanan. Makinang ang mga kristal na chandelier sa loob ng pinakamalaking ballroom sa Nueva Ecija. Amoy mamahaling pabango at sariwang mga rosas ang paligid-hinaluan ng banayad na tugtog ng orchestra. Ngayong gabi ako ang sentro ng mundo. Nakasuot ako ng isang ball gown na kulay champagne puno ng mga kumukutitap na bato na tila ba bawat isa ay sumasalamin sa tagumpay ng pamilya Mendoza. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ng aking ina si Nanay Lorna. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang terno na gawa sa pinong pinya. Bakas sa kanyang muka ang pagmamalaki kahit nakitang-kita sa kanyang mga kamay ang bakas ng hirap, ang mga kamay na humawak sa mga sako ng palay, ang mga kamay na nagbilang ng bawat sentimo para lumago ang aming gilingan. Ang aking pinsesa bulong ni Papa Renato habang isinasayaw niya ako para sa aming father and daughter dance. Napakakisig niya sa kanyang tuksido. Siya ang iginagalang na hari ng aming bayan, ang matagumpay na negosyante. Salamat pa. Salamat sa lahat ng ito, sagot ko, habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Pakiramdam ko wala nang mas sasaya pa sa gabing ito. Ngunit biglang huminto ang musika. Hindi ito ang nakaplano sa programa. Napatingin ako kay Papa at doon ko nakita ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang inat ng pagmamahal. Napalitan ito ng isang malamig at determinadong tingin. Binitawan niya ang aking kamay at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kagalang-galang na panauhin, malakas na anunsyo ni Papa sa mikropono. Ang lahat ay natahimik. Ngayong gabi sa ika-18 kaarawan ng aking anak na si Isabel, nais kong maging tapat sa inyong lahat. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nabubuhay sa lihim. Lumingon si Papa sa malaking pinto ng ballroom. Bumukas ito at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, si Vanessa. Sa makabilang gilid niya ay 2 bata, isang lalaki at isang babae na tila ba takot na takot sa rami ng tao. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nakita ko ang panlalabo ng paningin ni Nanay Lorna habang unti-unting lumalapit ang mga ito sa entablado. Ito si Vanessa, ang babaeng 12 taon ko ng katuwang sa buhay. Walang pakundangan, na sabi ni Papa. Ang gulungan ng mga tao ay tila ba naging isang malakas na ugong sa aking tainga. At ito ang aking mga anak, sina Angelo at Sofia. Sila ang aking tunay na tahanan. Parang may sumabog na bomba sa gitna ng ballroom. Ang mga tito at tita ko, ang mga negosyanteng kaibigan ni Papa, lahat sila ay hindi makapaniwala. Pero ang pinakamasakit ay ang makitang nakatayo si Papa sa tabi ni Vanessa, hawak ang kamay nito, habang kami ni Nanay ay tila ba naging mga estranggero sa sarili naming pagtitipon. Renato! Ano ito? Ang boses ni Nanay ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Lumapit siya sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Hindi siya tiningnan ni Papa. Sa halip, tumingin siya sa akin. Isang tingin na punong-puno ng kalkulasyon. Isabel, halika rito, utos niya. Para akong robot na naglakad palapit sa kanya. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang ama. Ang tanging dahilan kung bakit ko ito ginagawa ngayong gabi ay dahil kailangan mo nang malaman ang katotohanan. Si Vanessa, may sakit siya.
Malubha ang kanyang mga bato. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman ng sakit ng kabit niya sa aking kaarawan? Nagawa na namin ang mga pagsusuri ng hindi mo alam, Isabel. Nung kumuha ka ng medical check-up para sa eskwelahan nung nakaraang buwan, pagpapatuloy ni Papa ang kanyang boses ay tila ba nang gagaling sa kailaliman ng lupa? Match kayo. Ang iyong bato ang tanging makakapagligtas sa kanya. Napabitaw ako sa kanyang hawak. Ang buong ballroom ay muling natahimik, isang katahimikang nakakabingi. Ang mga tao ay naghihintay ng aking sagot, habang ang mga mata ni Vanessa ay nakatitig sa akin, hindi ng paghingi ng tawad, kundi ng pag-aasam. Gusto mong ibigay ko ang bahagi ng katawan ko sa babaeng sumira sa pamilya natin, ang namamaos kong tanong. Lumamig ang mukha ni Papa. Huwag kang makasarili, Isabel. 12 taon kitang binigyan ng karangyaan. Ang gilingang ito ang bahay na tinitirhan ninyo, ang perang ginagastos mo. Lahat yan ay galing sa akin. Oras na para magbayad ka ng utang na loob. Lumapit si Nanay Lorna at hinila ako palayo sa kanya. Hinding-hindi gagawin ng anak ko yan. Renato, hayop ka. Pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa negosyo mo, pagkatapos ng lupang ipinamana sa akin na ginawa mong puhunan, ito ang isusukli mo. Ngumisi si Papa, isang ngising puno ng panliliit. Ang lupa mo, Lorna, tignan mo ang mga papeles. Matagal nang nakapangalan sa akin ang lahat. At ikaw, Isabel, lumingon siya sa akin, ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Kung hindi ka pipirma sa hospital bukas, kalimutan mo nang may ama ka. Puputulin ko ang pondo para sa pag-aaral mo. Kukunin ko ang kotse mo. At ang lola mo ang dialysis niya. Isang tawag ko lang sa hospital, ititigan nila ang paggamot sa kanya. Napaluhod ako sa gitna ng entablado. Ang aking magandang gown ay tila ba naging isang mabigat na tanikala? Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan muli, ang ilan ay naaawa, pero ang marami ay bumubulong tungkol sa hiya at utang na loob. Sinasabi nila na dapat akong magsakripisyo dahil ama ko pa rin siya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kristal na chandelier na kanina ay kumukutitap ay tila ba naging mga matatalim na piraso ng bubog na bumabaon sa aking puso. Ito ang aking debut. Ito ang gabi ng aking pagiging ganap na babae. Pero hindi korona ang ibinigay sa akin, kundi isang hatol ng kamatayan para sa aking danggal. May hanggang bukas ka lang para magdesisyon. Isabel, huling sabi ni Papa bago niya inakay si Vanessa at ang kanilang mga anak pababa ng entablado, na tila ba silang biktima sa kwentong ito. Naiwan kami ni Nanay sa gitna ng ballroom sa ilalim ng malupit na liwanag, habang ang bawat butil ng palay na nagpayaman sa aming pamilya ay tila ba nagiging abo sa aming mga bibig. Ang aking ama ay hindi lang pamilya ang ninakaw sa akin. Nais niya ring nakawin ang aking mismong buhay. Ngunit habang nararamdaman ko ang malamig na sahig sa aking mga tuhod, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na galit. Tumingin ako kay Nanay na ngayon ay nakayakap sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata na matagal na niyang itinago. Kung akala ni Renato Mendoza na nakuha na niya ang lahat, hindi niya alam na ang lupang tinapakan niya ngayong gabi ay may itinatagong lihim na si Nanay lang ang nakakaalam. Ang bahay na dati ay puno ng halimuyak ng tagumpay. Ngayon ay tila ba naging isang malaking kabaong? Pag-uwi namin mula sa ballroom, hindi katahimikan ang sumalubong sa amin, kundi ang malakas na kalabog ng mga maleta sa pasilyo. Sa tapat ng pintuan ng master bedroom, nakatayo si Papa. Hawak niya ang mga damit ni Nanay Lorna, mga damit na siya mismo ang bumili noong mga panahong nagkukunyari pa siyang mapagmahal na asawa, at walang pakundangan niyang itinapon ang mga ito sa sahig. Anong ginagawa mo, Renato? Ang nangangatog na tanong ni Nanay. Akmang kupulutin niya ang kanyang barong at saya, pero tinapaktapakan ito ni Papa. Dito na matutulog si Vanessa, simula bukas. Doon kayo sa kwarto ng mga katulong sa likod, o kung gusto nyo, doon kayo sa bodega ng palay. Matulog malamig na sabi ni Papa habang hinihinga sa galit. Tapos ng pagpapanggap, Lorna. Ang bahay na ito ay sa akin. Ang perang ginagamit nyo ay sa akin. At kung ayaw nyo ng gulo, matuto kayong lumugar. Napaatras ako. Hindi ko kayang paniwalaan na ang lalaking naghihele sa akin nung bata pa ako ay ang parehong lalaki na ngayon
ay tila ba gustong lamunin kami ng buhay. Lumapit ako sa kanya, sinusubukang hawakan ng kanyang braso. Pa, please, wag mong gawin ito kay nanay. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pakiusap ko ang aking mga luha ay muling dumadaloy. Ngunit tinabig niya ang aking kamay. Pag-usapan, Isabel, binigyan na kita ng pagkakataon sa ballroom. Pero pinili mong kampihan ang nanay mong walang kwenta. Ngayon, tikman niyo ang hirap na sinasabi ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan sa harap namin. Hello, accounting? I-hold niyo ang lahat ng check para sa matrikula ni Isabel Mendoza. At ang credit card niya, i-cancel niyo na ngayon din. Putulin niyo rin ang allowance ni Lorna. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa akin nang may mapait na ngiti. O ano ngayon, Isabel? Akala mo ba ang talino at ganda mo ay sapat na para mabuhay sa mundong ito? Wala kang halaga kung wala ang apelido ko at ang pera ko. Sa sumunod na 2 araw, naging impyerno ang aming buhay sa sarili naming tahanan. Nilipat kami sa maliit na kwarto sa likod kung saan ang tanging bentilasyon ay ang maliit na bintanang nakaharap sa tambak ng mga sako ng palay. Si Vanessa ay lumipat na sa master bedroom. Narinig namin ang kanyang tawa sa gabi, ang kanyang utos sa mga katulong na dati ay kay nanay sumusunod. Sinubukan kong pumasok sa universidad, ngunit hinarang ako sa gate. Pasensya na, Miss Mendoza, may notice kami mula sa tatay mo na hindi pa bayad ang semester mo. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob, sabi ng guard na dati ay bumabate sa akin ng may ngiti. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si nanay na nakaupo sa sahig ng maliit naming kwarto. Yakap ang isang luma at kupas na litrato. Nay, okay ka lang? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Isabel, ang lola mo. Tinawagan ako ng hospital. Hindi na raw sila mapapasok ng gamot para sa dialysis niya simula mamaya kung hindi tayo makakapagdeposito ng 50,000. At ang utang natin sa billing, umabot na sa 200,000. Napahawak ako sa aking dibdib. Si Lola, siya ang tanging natitirang magulang ni nanay. Siya ang nag-alaga sa akin nung abala sila sa negosyo. Kakausapin ko si Papa. Sabi ko ng may determinasyon. Kahit na alam kong tatapak-tapakan niya ang aking pagkatao, gagawin ko para kay Lola. Natagpuan ko si Papa sa kanyang opisina sa bahay, kasama si Vanessa, na masayang tumitingin sa mga brochure ng alahas. Pa, kailangan ni Lola ng gamot. Itinigil ng hospital ang dialysis niya dahil sa utos mo. Maawa ka naman, pa. Nanay mo rin siya sa loob ng maraming taon. Sabi ko habang nakaluhod sa tapat ng kanyang lamesa. Hindi man lang lumingon si Papa mula sa kanyang binabasa. Si Vanessa ang sumagot habang pinaglalaruan ng kanyang buhok. Alam mo, Isabel, mahirap ang buhay ngayon. Hindi pwedeng puro labas ng pera ang pamilya Mendoza nang walang nakukuha. Tulungan mo kami, tutulungan ka namin. Ganun lang kasimple. Tumingin si Papa sa akin, ang kanyang mga mata ay tila ba mga mata ng isang negosyanteng nakakita ng magandang deal? Isang pirma lang, Isabel. Isang pirma sa hospital na pumapayag ka sa organ donation at babayaran ko ang lahat ng utang sa hospital ng lola mo. Ibibigay ko rin ang panggastos niya sa susunod na 2 taon. At ikaw? Makakabalik ka sa eskwela na parang walang nangyari. At kung hindi, ang tanong ko ng may halong pait. Kung hindi hayaan nating ang kalikasan ang gumawa ng paraan para sa lola mo, sagot ni Papa ng walang anumang emosyon. At huwag mong asahan na makakatapak ka pa sa kahit anong unibersidad sa bansa na ito. Sisiguraduhin kong wala kang kinabukasan. Tumakbo ako palabas ng opisina. Nagtungo ako sa ospital kung nasaan si Lola. Pagpasok ko sa ICU, ang tanging maririnig ay ang mechanical na tunog ng ventilator at ang mahinang beep ng heart monitor. Nandun si nanay nakahawak sa tuyot na kamay ni Lola. Ang lola ko na dati ay laging amoy pulbos at laging may baon na kakanin. Para sa akin na yon ay tila ba isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng liparin ng hangin. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Nakita ko ang isang nurse na pumasok at tinanggal ang isang IV drip. Bakit ka tinatanggal yan? Tanong ko ng may kaba. Order po ng administration, miss. Wala na pong pondo ang account. Limited na lang ang support na pwedeng ibigay namin. Sagot ng nurse na hindi makatingin sa akin sa awa. Tumingin ako kay Lola. Tumingin ako kay nanay na tahimik na humihikbi. Sa bawat tunog ng makina parang may bumubulong sa aking tainga, pirma o lamay.
pirma o lamay. Naintindihan ko na. Para kay Papa ang buhay ni Lola at ang pangarap ko ay mga piraso lang ng palay na pwede niyang gilingin at ibenta. Wala kaming halaga sa kanya kung hindi kami magsisilbi sa kanyang pansariling interes. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking mga palad. Sa pagkakataong ito, hindi lang luha ang lumalabas sa aking mga mata. May kung anong matigas at matalim na nabubuo sa loob ng aking puso. Hinalikan ko ang noo ni Lola at bumulong lalaban tayo, Lola. Hindi ako papayag na matapos tayo dito. Ngunit sa aking isipan, alam kong ang tanging paraan para makalaban ay ang pumasok sa kuwebang ginawa ni Papa. Kailangan kong tanggapin ang kanyang hamon, hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil kailangan ko ng oras para mahanap ang paraan kung paano siya pababagsakin gamit ang sarili niyang mga kamay. Lumabas ako ng ospital at tinawagan ang numero ni Papa. Pa, papunta na ako sa hospital ni na Vanessa. Magpirmahan na tayo. Sa kabilang linya, narinig ko ang tawa ni Papa, isang tawang puno ng tagumpay. Ngunit hindi niya alam ang pira-pirasong laman na ibibigay ko ay ang siyang magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagkawasak. Madilim at tahimik sa loob ng bodega, kung saan kami pansamantalang nanunuluyan ni Nanay Lorna. Ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas at ang malayo ngunit walang tigil na ugong ng makina ng gilingan. Ang amoy ng alikabok mula sa palay ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit na yon ay tila ba sumasakal sa akin. Katatapos ko lang pumirma sa mga paunang dokumento sa hospital. Sa loob ng ilang araw, kukunin nila ang isang bahagi ng aking pagkatao para ibigay sa babaeng pumatay sa aming kaligayahan. Pakiramdam ko ay wala na akong laman, isang basyong bote na itinapon sa tabi. Isabel, anak, kumain ka muna, bulong ni Nanay habang inilalapag ang isang maliit na plato ng kanin at tuyo sa ibabaw ng isang sako. Kahit sa dilim nakikita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Hindi ako gutom. Naisagot ko. Nakatingin lang ako sa aking mga palad. Ang mga kamay na ito ang pumirma sa aking sariling sentensya. Ginawa ko lang naman ito para kay Lola. Para makapag-aral ako ulit. Para hindi tayo mapunta sa kalsada. Lumapit sa akin si Nanay at dahan-dahang hinaplos ang aking buhok. Ang kanyang mga palad ay magaspang puno ng kalyo mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa likod ng tagumpay ni Papa. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Humilig ako sa kanyang balikat, at doon sa gitna ng mga sako ng palay ay tahimik kaming umiyak. Patawarin mo ako, anak, hikbi ni Nanay. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa para protektahan ka. Akala ko sapat na ang pagiging tapat na asawa. Akala ko kung ibibigay ko ang lahat para sa negosyong ito, ituturing tayong pamilya hanggang huli. Humarap sa akin si Nanay. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang isang lumang kahon ng biskwit na nakatago sa ilalim ng aming higaang karton. Sa loob nito ay may isang piraso ng tela na may nakabalot na luma at kupas na papel. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinago, dahil ayaw kong maging masama ang tingin mo sa iyong ama, panimula niya. Pero ngayong nakikita ko kung paano kanya ituring na parang isang kagamitan lang, hindi ko na kayang manahimik. Ibinuklat ni Nanay ang papel. Isa itong titulo ng lupa, isang titulo na may petsang bago pa sila ikasal ni Papa. Ang lupang kinatatayuan ng Gilingang Mendoza, ang lupang ito na nagpayaman sa iyong ama ay hindi sa kanya. Sabi ni Nanay, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang lupang ipinamana sa akin ng iyong lolo. Ibinigay ko ang pamamahala rito kay Renato dahil naniwala ako sa kanyang mga pangako. Pinirmahan ko ang mga papeles ng management, pero ang basehan ng lahat ng ito, ang mismong lupa ay nananatiling sa akin. Nanlaki ang aking mga mata. Pero Nay, sabi ni Papa sa ballroom sa kanya na ang lahat. Sabi niya wala na tayong karapatan dito. Umiling si Nanay. Yan ang pinaniniwalaan niya dahil pineke niya ang ilang dokumento para magmukhang naibenta ko na ito sa kanya. Pero ang orihinal na titulo, ang tunay na kasulatan na galing sa iyong lolo ay ito. Itinago ko ito sa ilalim ng sahig ng lumang bahay bago tayo pinalayas. Kinuha ko ang papel. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking mga daliri. Ang bawat letra sa dokumento ay tila ba nagbibigay ng bagong liwanag sa madilim naming kwarto. Ang gilingang ito ay binuo mula sa aking dugo at pawis, Isabel, pagpapatuloy ni Nanay.
Nung nagsisimula pa lang kami, ako ang nakikipag-usap sa mga magsasaka. Ako ang nagbibilang ng bawat kaban. Si Renato ay mukha lang ng kumpanya, pero ang pundasyon nito ay ang pamilya natin. At ngayong nais niyang hatiin ang iyong katawan para sa kanyang kabit, hinding-hindi ko nahahayaang makuha pa niya ang huling piraso ng ating danggal. Hinawakan ni nanay ang aking mga kamay ng mahigpit. Anak, huwag mong isipin na talo na tayo. Ang pagpirma mo sa hospital ay isang paraan lang para makakuha tayo ng oras. Habang abala sila sa paghahanda para sa operasyon, gagawin natin ang lahat para makuha ang mga ebidensya ng kanyang panggaganso sa mga magsasaka at ang pagpeke niya sa aking mga lagda. Tumingin ako sa paligid ng bodega. Ang bawat sako ng palay ay tila ba naging saksi sa aming paghihirap, pero ngayon, naging simbolo rin sila ng aming lakas. Ang lupa na aming tinatapakan ay amin. Ang bawat butil ng palay na dumadaan sa gilingan ay may bahagi ng aming buhay. Nay, natatakot ako pag-amin ko. Paano kung malaman ni Papa? Paano kung ituloy niya ang banta kay Lola? Mag-iingat tayo, Isabel. Gagamitin natin ang sarili niyang kayabangan laban sa kanya, sagot ni nanay ng may determinasyon na ngayon ko lang nakita sa kanya. Huwag mong kakalimutan, anak, ikaw ay hindi isang alay. Ikaw ang anak ng tunay na reyna ng gilingang ito. At ang mga reyna, kahit na itapon sa putikan, ay marunong bumangon at bawiin ang kanilang korona. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Sa gabing iyon, sa loob ng mabahong bodega, ay hindi lang kami nagtago. Doon namin binuo ang aming unang hakbang patungo sa pagbawi. Ang lihim ng lupa ay hindi lang tungkol sa pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nang ibinoon ni Papa na ngayon ay handa na naming hukayin. Habang nakahiga ako sa manipis na karton na katitig sa kisame, hindi na ako natatakot sa darating na operasyon. Dahil alam ko na bago pa man nila makuha ang aking bato, sisiguraduhin kong ang imperyong itinayo ni Papa sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay guguho ng mas mabilis kaysa sa pagbagsak ng mga ipa ng palay. Ito ang simula ng aming laban. At sa lupang ito, kung saan kami itinapon, doon din namin siya ililibing sa sarili niyang kahihiyan. Malamig ang hangin sa loob ng ospital. Isang uri ng lamig na tila ba bumabaon hanggang sa aking mga buto. Amoy gamot at disinfectant ang bawat sulok at ang tunog ng mga swerong tumatulo ay tila ba isang countdown para sa aking nalalabing oras bilang isang buong tao. Nasa loob kami ng isang private suite. Nakaupo si Vanessa sa kama, mukhang nanghihina, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa akin. Sa tabi niya nakatayo si Papa, hawak-hawak ang kanyang kamay, na tila ba siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Ngayong araw ang huling laboratory tests, Isabel, sabi ni Papa nang hindi tumitingin sa akin. Siguraduhin mong sasabihin mo sa mga doktor na wala kang nararamdamang masama. Kailangan nating ituloy ang operasyon sa makalawa. Bakit parang nagmamadali ka pa? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Sabi ng doktor nung isang linggo, kailangan pa ng sapat na pahinga para sa ating dalawa. Masila ng lagay ni Vanessa, Isabel. Huwag ka ng maraming tanong. Sagot niya ng may halong inis. Gawin mo na lang ang tungkulin mo bilang anak. Lumabas ako ng kwarto para magtungo sa laboratorio. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Paglingon ko, nakita ko ang isang nurse na pamilyar sa akin, si Nurse Elena. Siya ang nurse na nag-alaga kay Lola noong nakaraang taon at alam kong malapit siya kay Nanay Lorna. Miss Isabel, pwedeng ba tayong mag-usap sa med station sandali lang? Bulong niya, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Sumama ako sa kanya sa isang maliit at tahimik na silid. Doon mabilis niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa harap ko. Alam kong mapapahamak ako sa ginagawa ko, pero hindi ko kayang sikmurayan ang nangyayari. Panimula ni Elena, nanginginig ang kanyang boses. Ang mga resultang ipinakita sa inyo ng tatay mo nung gabi ng debut mo, ang nagsasabing perfect match kayo ni Vanessa, isang malaking kasinungalingan yon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Ibinuklat niya ang folder. Ito ang tunay na lab results mo, Isabel. Oo, magkapareho kayo ng blood type. Pero meron tang anatomical variation sa iyong mga blood vessels sa bato. Sa madaling salita, ang pagkuha ng bato sa iyo ay hindi lang delikado, ito ay life-threatening. Maaari kang ma-hemorrhage sa gitna ng operasyon.
Binasa ko ang mga papeles. Kahit hindi ako eksperto, malinaw ang mga pulang marka sa dokumento. Hindi ako compatible sa parang sinasabi ni Papa. At si Vanessa? Tanong ko halos hindi lumalabas ang aking boses. Si Vanessa ay hindi rin kasing lala ng iniisip ninyo. Pagpapatuloy ni Elena. Kailangan niya ng transplant, oo. Pero hindi ito ang huling barahan niya. May iba pang donors na mas compatible sa kanya, pero ayaw silang bayaran ng tatay mo. Mas pinili niyang gamitin ka dahil ikaw ang libre. At ikaw ang alas niya para makuha ang kontrol sa inyong dalawa ni Nanay Lorna. Ramdam ko ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang pala bato ang gusto ni Papa. Handa siyang isakripisyo ang buhay ko para sa kanyang plano. Alam niya ang panganib, pero itinuloy pa rin niya ang pag-pressure sa akin. Para sa kanya, ang anak niya ay isang piraso ng karne na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Bakit niya ito ginagawa, Elena? Dahil ang technician na nag-release ng unang result ay binayaran niya, bulong ni Elena. Gusto niya magmukhang ikaw lang ang tanging pag-asa para habang buhay kang magkaroon ng utang na loob sa kanya dahil binuhay mo ang kanyang mahal. It's a psychological trap, Isabel. Kinuha ko ang cellphone ko at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng tunay na resulta. Ang aking mga kamay ay naninginig sa galit, hindi sa takot. Ang bawat click ng kamera ay tila ba isang bala na itinatanim ko para sa aking paghihigante. Salamat, Elena. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo, sabi ko habang ibinabalik sa kanya ang folder. Mag-ingat ka, Isabel. Ang tatay mo, iba siyang magalit kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Pagbalik ko sa kwarto ni Vanessa, nadatnan ko si Papa na may kausap sa telepona sa balkonahe. Lumapit ako ng bahagya para makinig. Oo, ituloy ang schedule sa makalawa, sabi ni Papa sa mahinang boses. Wala akong pakialam sa risk. Ang importante, makuha natin ang pirma ni Vanessa sa insurance at sa transfer of assets bago siya dumaan sa recovery. Si Isabel, huwag niyo siyang alalahanin. Bata pa yan, malakas ang katawan niyan. Kayang-kaya niya yan. Napahigpit ang hawak ko sa aking bag. Doon ko naintindihan ang kabuuan ng kanyang plano. Hindi niya mahal si Vanessa. Gagamitin niya ang aking bato para iligtas si Vanessa, para pirmahan ni Vanessa ang paglilipat ng lahat ng pera nito sa kanya, at kung may mangyari man sa akin sa operasyon, isang aksidente lang yon para sa kanya. Isang collateral damage. Pumasok ako sa kwarto ng may peking ngiti. Tumingin ako kay Vanessa na ngayon ay nagpapanggap na umiingit sa sakit. Pa, okay na ang lahat? Sabi ko ang aking boses ay matatag. Handa na ako para sa makalawa. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Tumingin sa akin si Papa at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pero agad din itong nawala at napalitan ng kasakiman. Mabuti, Isabel. Yan ang tunay na Mendoza, sabi niya habang tinatapik ang aking balikat. Habang nakatalikod siya, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng ospital. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Isabel na umiiyak sa ballroom. Ang babaeng ito ay may hawak ng ebidensya ng isang krimen. Ang peking pag-asa na ibinigay ni Papa ay magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Dahil sa makalawa, hindi ang aking bato ang mawawala sa akin, kundi ang lahat ng kapangyarihang iniingatan niya. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, isang malakas na ingay na ang gumising sa amin ni Nanay Lorna sa loob ng bodega. Hindi ito ang tunog ng mga truck ng palay o ang pamilyar na huni ng mga ibon sa bukid. Ito ay ang ugong ng maraming tao galit, nagbubulungan at tila may hinihintay na iskandalo. Anong nangyayari sa labas, tanong ni Nanay, habang mabilis na nag-aayos ng kanyang buhok. Paglabas namin sa likod ng gilingan patungo sa malaking gate ng aming compound, halos mapatigil ako sa aking kinatatayuan. Ang gate na dati ay nagsisilbing proteksyon namin, ay tila naging isang entablado ng kahihiyan. Nandun si Vanessa. Nakaupo siya sa isang wheelchair balot ng makapal na kumot kahit mainit ang panahon at may hawak na panyo na tila ba punong-puno ng luha. Sa tabi niya ay ang dalawa niyang anak na sina Angelo at Sofia na sadyang pinagsuot ng mga lumang damit para magmukhang kaawa-awa. At ang pinakamasakit, nandun ang halos kalahati ng mga kapitbahay namin sa barangay, kasama ang ilang mga opisyal na dati ay kalaro ni Papa sa golf. Maawa ka, Isabel. Maawa ka sa mga bata ang malakas na iyak ni Vanessa nang makita niya ako.
Huwag mo namang bawiin ang pangako mo. Isang bato lang ang hinihingi ko para mabuhay ako para sa mga anak ko. Nagkatinginan kami ni nanay. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso ay napalitan ng matinding kalituhan. Bawiin kakapirma ko lang ng mga papeles kagabi. Anong pinagsasabi mo, Vanessa? Sigaw ko habang papalapit sa gate. Wala akong binabawi. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Ngunit mas lalong naging madrama ang kanyang pag-iyak. Humarap siya sa mga tao sa mga kapitbahay na dati ay humihingi ng tulong kay Nanay Lorna kapag wala silang pambili ng bigas. Nakita nyo na ganyan sila kamanhid, sabi ni Vanessa sa mga tao. Sabi ni Renato sa akin, nag-aalinlangan daw si Isabel dahil natatakot siyang pumangit ang katawan niya. Mas mahalaga pa ba ang vanity kaysa sa buhay ng isang ina? Tingnan niyo ang mga anak ko, mawawalan sila ng nanay dahil sa kasakiman ng babaeng ito. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa karamihan. Grabe naman, akala ko ba mabait na bata yan si Isabel? Wala siyang utang na loob sa tatay niya. Pinag-aral siya sa mamahaling school, pero simpleng tulong lang ayaw gawin. Napakawalang puso. Kita mo si Lorna, kinunsinti pa ang anak. Ang bawat salita ay tila ba isang sampal sa aking mukha. Ang hiya ang kulturang pilit nating iniingatan sa probinsya ay ginagamit na ngayon ni Vanessa para ibaon kami sa lupa. Sa Nueva Ecija, kapag ang dangal mo ay nadumihan sa harap ng barangay, tila ba wala ka ng karapatang mabuhay nang may itinaas na no? Magsitigil kayo, sigaw ni Nanay Lorna, humarang siya sa harap ko na parang isang inang leon. Wala kayong alam sa katotohanan. Ang anak ko ay nagsasakripisyo, pero ang babaeng yan ay mamatay na Lorna singit ni Papa Renato na biglang lumitaw mula sa likuran ni Vanessa. Inakbayan niya ang kanyang kabit at tumingin sa amin ng may matinding pot. Gusto niyo bang maging mamamatay tao sa harap ng buong bayan, Isabel? Kung ayaw mong gawin ito ng kusa, sisiguraduhin kung wala kang matataguan sa Nueva Ecija? Bawat kanto, bawat tindahan, malalaman nila na pinatay mo ang stepmother mo dahil sa kaartehan mo. Stepmother bulyaw ko. Kabit siya pa kabit. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, isang itlog ang lumipad mula sa karamihan at tumama sa balikat ko. Kasunod nito ang ilang maliliit na bato at samut-saring panlalait. Makasarili salot sa pamilya. Lumayas kayo dito. Hinila ako ni nanay papasok sa loob ng compound habang naririnig namin ang pagkalabog ng gate mula sa mga taong pilit na sumisilip. Pagdating namin sa loob ng bodega, napaupo ako sa isang sako ng palay, nanginginig ang buong katawan. Basag ang itlog sa aking gown, nanlalagkit at mabaho, eksaktong nararamdaman ko para sa aking sarili. Nay, bakit nila ginagawa ito? Tanong ko sa gitna ng hikbi. Alam naman nilang tayo ang legal. Alam nilang ikaw ang nagpatakbo ng negosyong ito. Umiling si nanay habang pinupunasan ang aking balikat. Anak, ang mga tao ay madaling maniwala sa kung sino ang mukhang kawawa. At si Renato, alam niya kung paano gamitin ang public opinion para makuha ang gusto niya. Gusto niyang mapilitan kang sumunod dahil saya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Papa sa malayo binabayaran ng ilang mga lalaki na kasama sa gulo kanina. Doon ko naintindihan ng buong eksenang ito ay bayad. Ang galit ng barangay ay isang palabas na idinirehe ni Papa para sirain ang aking moralidad bago ang operasyon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng isang taong wala nang natitirang takot. Tumingin ako sa aking cellphone sa mga litrato ng tunay na medical results na nakuha ko kay Nurse Elena. Gusto niyo ng iskandalo bulong ko sa aking sarili? Ibibigay ko sa inyo ang tunay na iskandalo. Naitawag ko kay Nanay Lorna. Tumayo ako ng tuwid, hindi na alintana ang dumi sa aking damit. Hindi na ako papayag na syaktan nila tayo ng ganito. Kung gusto nilang maging kontrabida ako sa kwentong ito, gagampanan ko. Pero sisiguraduhin ko na sa huli ang lahat ng batong ibinato nila sa atin ay ibabalik ko sa kanila bilang isang malaking pader na magkukulong sa kanila sa sarili nilang kasinungalingan. Lumapit ako sa salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Ang itlog na tumama sa akin ay nagsilbing binyag para sa isang bagong Isabel. Ang Isabel na marunong ng lumaban. Bukas, Nay, pupunta tayo sa opisina ni Papa sa gabi. Sabi ko ng may malamig na determinasyon. Kukunin natin ang mga huling piraso ng ebidensya sa gilingan.
At sa susunod na, harapin ko ang mga taong yan, hindi na ako ang iiyak. Sila ang luluhod sa harap natin. Sa labas patuloy ang sigawan ng mga tao, pero sa loob ng bodega ang katahimikan ay tila ba ang kalmado bago ang isang malakas na delubyo. Ang hampas ng kahihiyan ay hindi nagpabagsak sa akin. Ito ang nagpatibay sa aking desisyon na ubusin ang lahat ng meron si Renato Mendoza. Madilim ang gabi sa Nueva Ecija. Ngunit ang kalangitan ay tila ba nagbabanta ng isang malakas na buos ng ulan. Ang tanging liwanag sa paligid ng gilingan ay ang mga bumbilya sa poste na pinaliligiran ng mga gamugamo. Sa likod ng malalaking sako ng ipadalawang anino ang mabilis at tahimik na kumikilos. Sigurado ka ba rito, Isabel, bulong ni Nanay Lorna? Nanginginig ang kanyang boses hindi dahil sa takot sa dilim, kundi sa takot na baka tuluyan na kaming mawasak kapag nahuli kami sa gagawin namin. Wala na tayong ibang paraan, Nay. Kailangan nating mahanap ang ebidensya bago ang operasyon sa Makalawa. Sagot ko habang patingin-tingin sa gawin ng guardhouse. Maya-maya, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman. Si Mang Kanor, ang pinakamatandang trabahador sa gilingan na halos 30 taon nang naninilbihan sa pamilya. Hawak niya ang isang malaking susing na kasabit sa kanyang baywang. Ma'am Lorna, Miss Isabel, mahinang tawag ni Mang Kanor. Naka-off ang mga CCTV sa main office sa loob ng 30 minuto. Nagdahilan ako na may sira sa kuryente. Bilisan nyo, baka bumalik ang roving guard. Salamat, Mang Kanor. Malaking utang na loob namin ito sa'yo, sabi ni Nanay habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Wala po ito, Ma'am. Kayo ang nagpaaral sa mga anak ko nung mabaon ako sa utang. Hindi ko masisikmurang makita kayong tinatrato ng ganito ng taong inalalayan ninyong. Umangat sagot ni Mang Kanor bago kami mabilis na pinapasok sa loob ng gusali. Ang opisina ni Papa ay amoy mamahaling tabako at leather, isang amoy na dati ay simbolo ng tagumpay para sa akin. Ngunit ngayon ay amoy ng isang mabulok na kasinungalingan. Mabilis kaming nagtungo sa malaking steel cabinet kung saan nakatago ang mga accounting ledger. Dito, Nay. Dito niya itinatago ang mga original na kontrata sa mga farmers bulong ko habang kinakalikot ang mga folder. Habang hinahanap namin ang mga papeles, nakita ko ang isang asul na folder na may tatak na Project New Life. Pagbuklat ko rito, halos tumigil ang paghinga ko. Hindi ito tungkol sa kalusugan ni Vanessa. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang bagong kumpanya sa Manila na ang pangalan ay nakarehistro sa anak ni Vanessa, isang kumpanya na walang kinalaman sa pamilya Mendoza. Naitignan mo ito, sabi ko, habang ipinapakita ang mga dokumento. Hindi lang ang lupa mo ang ninanakaw niya. Ang lahat ng kita ng gilingan sa nakalipas na 2 taon ay inililipat niya sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng mga ghost deliveries ng palay. Ano? Gulat na sabi ni Nanay. Kaya pala laging sinasabi ni Renato na matumal ang benta kahit punong-puno ang bodega natin. Pinapalabas niyang nalulugi ang gilingan para magkaroon siya ng dahilan na i-foreclose ang property. Ngunit mas matindi ang sumunod naming natuklasan. Sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya, nakita namin ang tunay na titulo ng lupa, ang titulo na sinasabi ni Nanay. Sa likod dito, may nakalakip na isang deed of sale na may pirma ni Nanay Lorna. Hinawakan ni Nanay ang papel. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa kanyang sariling lagda. Isabel, hindi ko pinirmahan ito. Peking-peke ang pagkakasulat ng pangalan ko rito. Ginaya niya ang pirma ko. Ito na ang kailangan natin. Nay, sabi ko, habang mabilis na kinukuha ang mga papeles at inilalagay sa loob ng aking bag. Hindi lang ito panggaganso. Ito ay falsification of public documents. At tignan mo ito, Nay, ang listahan ng mga farmers na hindi pa niya binabayaran. Isang mahabang listahan ang nakita ko. Daan-daang magsasaka sa Nueva Ecija ang nakasulat doon. Nakalagay na ang kanilang mga anihan ay na-deliver na, pero ang katumbas na kabayaran ay pending dahil sa kakulangan ng pondo ng gilingan. Ang perang dapat ay para sa mga magsasaka ay ang perang ginamit niya para ipambili ng alahas ni Vanessa at ang deposit sa bagong kumpanya. Biglang may narinig kaming kalabog sa labas. Isang malakas na liwanag ng flashlight ang tumama sa bintana ng opisina. May tao ba dyan? Sigaw ng isang guard. Naitago bulong ko. Mabilis kaming sumisid sa ilalim ng malaking lamesa ni Papa. Ramdam ko ang malakas na kabog ng aking dibdib. Ang bawat segundo ay tila ba isang oras.
Naririnig ko ang yabag ng guard na papalapit sa pinto ng opisina. Click! Ang tunog ng doorknob na sinusubukang buksan. Buti na lang at naikandado ito ni Mang Kanor mula sa labas gamit ang master key. Parang may narinig ako rito kanina. Bulong lang guard bago siya unti-unting lumayo. Naghintay kami ng ilang minuto bago kami dahan-dahang lumabas mula sa aming pinagtataguan. Basang-basa kami ng pawis at ang aming mga kamay ay nanginginig pa rin. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni nanay. Bago kami lumabas, kinuha ko pa ang isang maliit na digital recorder na nakita ko sa drawer ni Papa. Alam kong mahilig siyang mag-record ng kanyang mga meeting para sa security niya. Isinukso ko ito sa bulsa ko. Paglabas namin muli, namin nakatagpo si Mang Kanor sa may gilid ng gate. Maam, bilisan niyo, paparating na ang sasakyan ni Sir Renato. Nakita ko ang ilaw ng kotse niya sa kanto. Mabilis kaming tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng bukid para hindi kami makita. Habang tumatakbo kami sa ilalim ng aming munting liwanag, yakap-yakap ko ang aking bag na naglalaman ng katotohanan. Ang tunay na listahan ay hindi lang listahan ng mga utang. Ito ay ang listahan ng lahat ng kasalanan ni Renato Mendoza laban sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa buong komunidad ng mga magsasaka na nagtiwala sa kanya. Nakakuha tayo ng sapat na bala. Naihingal kong sabi habang humihinto kami sa isang ligtans na distansya. Sa operasyon sa Makalawa, hindi lang ang bato ko ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang bawat sentimong ninakaw niya sa atin. Tumingin ako sa gilingan na mula sa malayo ay tila ba isang higanteng halimaw sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil hawak ko na ang susi para pasabugin ang lahat ng kanyang mga plano. Ang ani ng katotohanan ay malapit na. At sisiguraduhin kong walang matitirang butil ng dangal para sa kanya. Ang amoy ng luma at tuyong palay sa bodega ay napalitan ng baid ng gamot at lamig ng aircon nang muli akong tumapak sa ospital. Ngunit sa gabing ito wala akong dalang takot. Hawak ko ang bag na naglalaman ng mga dokumentang ninakaw namin ni nanay sa opisina ni Papa, ang mga papel na magsisilbing salamin ni Vanessa para makita niya ang tunay na demonyong pinaglilingkuran niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang private room. Tulog ang dalawa niyang anak sa mahabang sofa, habang si Vanessa ay gising nakatitig sa kisame habang may nakakabit na oxygen sa kanyang ilong. Sa dilim mukha siyang matandang lanta na pilit na pinatitikas ng marangyang paligid. Anong ginagawa mo rito? Ang paos niyang tanong nang mapansin ang aking anino. Sububukan niyang bumangon pero agad din siyang napahawak sa kanyang tagiliran dahil sa sakit. Kung nandito ka para bawiin ang bato mo, huli na ang lahat. Bukas na ang operasyon. Wala ako rito para makipag-away. Vanessa, malamig kong sabi habang lumalapit sa gilid ng kanyang kama. Inilapag ko ang aking bag sa ibabaw ng lamesa. Nandito ako para ipakita sa'yo kung ano ang presyo ng buhay mo para kay Renato Mendoza. Umalis ka na, Isabel, sabi niya, pilit na pinagtatatag ang kanyang boses. Mahal ako ni Renato. Ginagawa niya ang lahat para iligtas ako. Hindi mo lang matanggap na pinalitan ka na namin sa buhay niya. Ngumiti ako ng may pait. Mahal yan din ang akala ni nanay sa loob ng 18 taon. Pero tignan mo ito. Inilabas ko ang unang dokumento, ang Special Power of Attorney na nakuha ko sa lihim na folder ni Papa. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay kasulatan na nagbibigay kay Papa ng buong kapangyarihan sa lahat ng ari-arian mo, ang bahay sa Manila, ang mga alahas at ang insurance mo sa oras na mawalan ka ng malay o mamatay sa mesa ng operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Kinuha niya ang papel nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito totoo. Sabi niya para ito sa proteksyon ng mga bata kung sakaling magtagal ang recovery ko. At tignan mo ang pet sa Vanessa pagpapatuloy ko, hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Ginawa ito noong nakaraang buwan pa, bago pa man niya sabihin sa akin na match tayo. At heto pa ang isa, ipinakita ko sa kanya ang listahan ng mga utang ng gilingan at ang bagong kumpanya sa pangalan ng anak niya. Ang kumpanyang ito, sa papel nakapangalan sa anak mo. Pero meron siyang kaakibat na undated deed of assignment. Ibig sabihin, anumang oras ay pwede niyang bawiin ang kumpanya at iwanan ang mga anak mo na walang kahit isang sentimo. Ginigiling niya ang kumpanya namin para punan ang bagong kumpanyang balak niyang suluhin. Kasunungalingan sigaw ni Vanessa, pero ang kanyang boses ay tila ba nababasad na.
Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa kanyang sarili. At ang pinakamatindi sa lahat bulong ko, habang inilalabas ang huling piraso ng ebidensya, isang dokumento mula sa punerarya na may pirma na ni Papa, na nag-aayos na ng mga detalye para sa isang mabilis na serbisyo kung sakaling hindi pala rin ang pasyente. Bakit siya mag-aayos ng funeral arrangements bago pa man ang operasyon? Vanessa, kung talagang naniniwala siyang ililigtas ako ng bato ko, bakit handa na ang kabaong mo? Nabitawan ni Vanessa ang mga papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang kabit na mapang-asar. Nakita ko ang isang babaeng biktima rin ng isang lalaking walang sinasanto. Alam ni Papa na delikado ang operasyon para sa akin. Dahil sa anatomical variation ko, sabi ko nang may diin. At alam din niya na ang katawan mo ay masyadong mahina para tanggapin ang bato ko sa paraang gusto niyang gawin. Vanessa, hindi tayo binuo ni Papa para iligtas ang isa't isa. Binuo niya tayo para magpatayan sa mesa ng operasyon, para makuha niya ang lahat ng pondo sa insurance at ang lahat ng yaman na ninakaw niya sa amin. Bakit? Bakit niya gagawin ito, hikbi ni Vanessa? Binigay ko sa kanya ang 12 taon ng buhay ko. Itinago ko ang sarili ko sa dilim para sa kanya. Dahil si Renato Mendoza ay walang mahal kundi ang kapangyarihan. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang malamig na kamay. Vanessa, bukas ay may 2 pagpipilian ka. Pwede kang sumunod sa plano niya at hayaang mamatay tayong 2 habang siya ay nagpapakasasa sa yaman. O pwede kang makipagtulungan sa akin. Anong? Anong kailangan kong gawin? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Kailangan mo lang mabuhay, sabi ko nang may malamig na determinasyon. At sa harap ng mga abogado at ng mga tao bukas sa gilingan, kailangan mong sabihin ang totoo. Sabihin mo ang tungkol sa pagpilit niya sa operasyong ito kahit alam niyang mapanganib. Sabihin mo ang tungkol sa mga dokumentong pilit niyang pinapirmahan sa iyo. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong ng isang plano na kanina pa namin binuo ni nanay. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Vanessa. Ang takot ay unti-unting napalitan ng galit ang galit ng isang inang gagawin ang lahat para hindi maging ulila ang kanyang mga anak. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Huling sabi ko bago ako tumalikod. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Kailangan ko lang ang hustisya. At sa pagkakataong ito, ang hustisya ay ang makita ang taong akala natin ay hari na nagmamakaawa sa paanan nating lahat. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng hallway. Hindi na ako ang batang babaeng sumasayaw sa ballroom. Ako na ang bumubuo ng sarili kong entablado. Ang bitag ay nakalatag na. At ang bukas na operasyon ay hindi magiging pagtatapos ng buhay ko. Ito ang magiging simula ng katapusan ni Renato Mendoza. Sumikat ang araw sa Nueva Ecija na may dalang kakaibang bigat. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa aming tahanan o sa lugar na dati naming tinawag na tahanan. Ito na ang araw bago ang itinakdang operasyon. Ang huling pagkakataon para sa mga plano, para sa mga lihim, at para sa huling hininga ng takot bago ang totoong laban. Maaga pa lang ay nandun na si Papa sa aming tinutuluyang bodega. Hindi siya pumasok ng may kumatok. Sa halip, sinipa niya ang pinto at pumasok na tila isang manunubos. Kasunod niya ang isang lalaking nakabarong na may hawak na briefcase, si Attorney Castillo, ang tapat na aso ni Papa pagdating sa mga maruming transaksyon. Narito na ang mga huling papeles. Isabel, bungad ni Papa habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng sako ng palay. Ang consent form para sa ospital, ang waiver ng liability, at ang dokumentong nagsasabing kusa mong ibinibigay ang iyong organ nang walang anumang kapalit. Tiningnan ko ang mga papel. Ang bawat pahina ay tila ba nag-iimbita sa akin patungo sa sarili kong kapahamakan. Tumingin ako kay Nanay Lorna na nakatayo sa sulok mahigpit ang hawak sa kanyang krus, ang kanyang mga mata ay nagbabala sa akin na mag-ingat. Bakit kailangan may waiver pa? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang ballpen. Sabi mo ligtas ito. Sabi mo mabilis lang ang recovery. Standard procedure lang yan, Isabel. Huwag kang masyadong paranoid. Sagot ni Papa nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Pirmahan mo na para maibigay ko na ang tseke sa ospital ng lola mo. Naghihintay na ang mga doktor. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali.
Ang sandaling kailangan kong maging mas magaling na aktor kaysa sa kanya. Ibinaba ko ang ballpen at tumingin kay Papa ng may kasamang pag-aalinlangan. Pipirma ako pa. Pero may isang kondisyon, sabi ko. Lumamig ang mukha ni Papa. Kondisyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kitang buhayan ng parang prinsesa, maglalatag ka sa akin ng kondisyon. Hindi ito para sa akin pa, para ito kay nanay. Sabi ko, pilit na pinatitibay ang aking boses. Gusto ko, bago ako pumasok sa operating room, pumirma ka rin sa dokumentong ito. Inilabas ko ang isang papel na binuo namin ni nanay kasama ang tulong ng isang legal consultant na lihim naming tinawagan kagabi. Ito ay isang Contract of Financial Guarantee and Acknowledgement of Heritage. Ano ito? Tanong ni Papa habang hinahablot ang papel. Ito ay kasulatan na nagsasabing, habang buhay mong susuportahan si Nanay Lorna at hindi mo siya paaalisin, sa lupang ito anuman ang mangyari sa akin sa operasyon paliwanag ko. At nakasaad din dyan na kinikilala mo na ang puhunan ng gilingang ito ay nagmula sa orihinal na ari-arian ng pamilya ni Nanay. Tumawa ng malakas si Papa, isang tawang puno ng pangungutya. Akala mo ba ay maluloko mo ako sa mga ganitong legal na drama, Isabel? Attorney, tignan mo nga ito. Binasa ni Attorney Castillo ang papel ng mabilis. Nagpalitan sila ng tingin ni Papa. Ang hindi nila alam, sadyang ginawa naming mukhang simple ang dokumento. Ang totoo, sa loob ng mga legal na terminolohiya na naroon may isang maliit na sugnay na nagsasabing ang lahat ng kasalukuyang utang ng gilingan ay personal na pananagutan ni Renato Mendoza at hindi pwedeng ibawas sa yaman ni Lorna Mendoza. Dahil sa kanyang kayabangan at sa pagmamadali niyang makuha ang aking bato, inakala ni Papa na isa lamang itong emosyonal na hiling ng isang anak na natatakot mamatay. Sige, kung yan ang magpapatikom sa bibig mo at magpapakinis sa pirma mo, pipirmahan ko, sabi ni Papa. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang papel. O ayon, masaya ka na. Akin na yung consent form. Dahan-dahan kong nilagdaan ang mga papeles ng ospital. Sa bawat hagod ng ballpen, nararamdaman ko ang bigat ng bitag na inilalatag ko. Hindi niya alam ang pirma niyang yon ang magpapatibay sa ebidensya namin na kinikilala niya ang karapatan ni nanay sa kumpanya, isang bagay na pilit niyang itinanggi sa ballroom. Bukas alas 6 ng umaga, susunduin ka ng ambulansya rito, sabi ni Papa, habang itinatago ang mga papeles sa kanyang briefcase. Huwag kang gagawa ng anumang eksena, Isabel. Tandaan mo, hawak ko ang buhay ng lola mo. Nang makaalis si Papa, napaupo ako sa sahig, nanginginig ang aking mga kamay. Lumapit si nanay at niyakap ako ng mahigpit. Nagawa natin, anak, bulong ni nanay. Hawak na natin ang pirma niya. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan natin para mabawi ang lahat. Pero nay, paano ang operasyon bukas? Tanong ko. Darating ang ambulansya. Dadali nila ako sa mesa. Huwag kang mag-alala, Isabel, sagot ni nanay. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Hindi lang tayo ang naghahanda para sa bukas. Nakausap ko na si Vanessa at ang mga magsasakang ninakawan ng iyong ama, sila ang magiging hadlang na hindi niya inaasahan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pinanood ko ang dahan-dahang paggalaw ng orasan sa pader. Sa bawat pitik, nararamdaman ko ang papalapit na bagyo. Inilabas ko ang digital recorder ni Papa na nakuha ko sa opisina at pinakinggan ang huling recording. Kahit mamatay pa ang bata, basta makuha natin ang insurance at ang transfer of land, wala na tayong problema. Si Lorna. Madaling itapon yan sa kalsada pagkatapos ng libing. Ang boses ni Papa sa recording ay tila ba kuko na kumakalmot sa aking kaluluwa? Wala na talagang natitirang pag-ibig sa kanya. Siya ay isang halimaw na nagkukubli sa muka ng isang ama. Ipinikit ko ang aking mga mata at binuo ang aking huling desisyon. Bukas hindi ako magiging biktima. Bukas ang bawat kasinungalingan, bawat pananakot at bawat patak ng luha ni nanay ay magkakaroon ng kabayaran. Ang bitag ay hindi lang ang dokumentong pinirmahan niya. Ang bitag ay ang mismong pagkatao niya, ang kanyang kasakiman na naging dahilan para hindi niya makita ang panganib na nasa harap na niya. Dumating ang alas 5 ng umaga. Narinig ko ang malayo pang wang-wang ng ambulansya. Tumingin ako kay nanay at sa gitna ng kadiliman ng bodega, nagpalitan kami ng isang tango ng pag-unawa. Handa na kami. Hindi para sa operasyon,
kundi para sa huling paghuhukom. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang malungkot na awit na bumabasag sa katahimikan ng madaling araw sa Nueva Ecija. Habang papalapit ang sasakyan sa aming bodega, nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Ito na ang sandaling hiningi ko sa tadhana. Ang sandali kung saan ang lahat ng pagpapanggap ay matatapos na. Anak, suotin mo ito, bulong ni Nanay Lorna habang iniaabot sa akin ang isang maliit na agimat na nakabalot sa pulang tela. Ito ay galing pa sa aking lola, ang nagsisilbing simbolo ng proteksyon ng aming pamilya sa loob ng maraming dekada. Ano man ang mangyari sa loob ng ospital o sa harap ng iyong ama, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Ikaw ay isang Mendoza ng lupang ito. Hindi ka bariya na pwedeng ipamigay. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Amoy lupa at amoy pag-asa siya. Nay, handa na po ako. Sigurado na po ba ang lahat? Ang mga magsasaka si Mang Kanor. Tumango si nanay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng ambulansya. Nakaredy na ang lahat, Isabel. Habang nasa ospital ka para sa huling preparasyon, ang buong barangay ay magtitipon sa labas ng gilingan para sa grand handover na ipinagmamayabang ng iyong ama. Hindi niya alam ang entabladong itinayo niya para sa kanyang sarili ang magiging lugar ng kanyang paghuhukom. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Papa Renato kasamang 2 paramedic. Mukhang hindi siya nakatulog, hindi dahil sa pag-aalala sa akin, kundi dahil sa sobrang pananabik sa tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Bilisan niyo na huwag niyo nang patagalin ang drama, utos ni Papa. Isabel, sumama ka na sa kanila. Lorna, dito ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo kung gusto mong makita ang anak mo na lumabas ng buhay sa operating room. Hindi sumagot si nanay. Tiningnan niya lang ako ng isang tingin na punong-puno ng tiwala. Isinakay ako sa stretcher. Habang inilalagay ako sa loob ng ambulansya, naramdaman ko ang malamig na bakal ng sasakyan. Lumingon ako sa huling pagkakataon at nakita ko ang aming gilingan, ang higanting estruktura na naging saksi sa aming luha at pawis. Sa loob ng ambulansya, tanging ang tunog ng heart monitor ang naririnig. Ang paramedic na kasama ko ay tahimik, pero alam kong nasa ilalim din siya ng utos ni Papa. Inilabas ko ang aking cellphone ng palihim at nag-send ng isang huling mensahe kay Vanessa. Ang katotohanan ay nakahain na. Nasa iyo na kung kakainin mo ito o hahayaan mong lason ang kumatay sa iyo. Magkita tayo sa huling sandali. Pagdating sa ospital, mabilis akong dinala sa isang isolation room. Doon muli kong nakita si Nurse Elena. Kunwari ay chini-check niya ang aking blood pressure. Pero may mabilis siyang ibinulong sa akin. Naka-standby na ang Medical Ethics Committee, Isabel. Ang dokumentong pinirmahan ng tatay mo kagabi, na-forward ko na ang kopya sa kanila. Kapag napatunayan ang coercion o panggigipit, ititigil ang operasyon kahit nasa gitna na kayo. Salamat, Elena. Pero kailangan nating paabutin ang gulo hanggang sa gilingan, sagot ko. Kailangang marinig ng lahat ang kanyang pag-amin. Lumipas ang mga oras na tila ba bawat segundo ay 1 taon. Ang bawat nurse na pumapasok, ang bawat gamot na itinuturok, na alam kong bitamina lang dahil sa tulong ni Elena, ay bahagi ng isang malaking sayaw. Maya-maya, pumasok si Papa sa aking kwarto. Suot na niya ang kanyang barong para sa seremonya sa gilingan. Mukha siyang hari na handang koronahan. Sa loob ng 1 oras, Isabel, dadalhin ka na sa OR, sabi niya habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Vanessa is already prepped. Make sure you don't say a word to the doctors that might ruin this. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng problema natin. Para sa iyo pa, tapos na ang problema. Sabi ko ng may mahinang boses, nagpapanggap na ng hihina. Pero para sa akin na yon, palang magsisimula ang totoong buhay. Numiti lang siya, isang nising puno ng kasakiman bago siya lumabas para magtungo sa gilingan. Inakala niya na ang kanyang anak ay nakahiga na at wala ng laban. Akala niya ay selyado na ang kanyang tagumpay. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, bumangon ako mula sa kama. Tinanggal ko ang mga tape sa aking braso. Tumingin ako sa bintana ng ospital at nakita ko ang layo ng Gilingan, Mendoza. Alam kong sa mga sandaling ito ang mga magsasaka ay nagsisimula ng magmartsa. Ang mga ebidensya ay nagsisimula ng kumalat. At si Vanessa,
Si Vanessa ay nakatayo na sa pagitan ng kanyang takot at ng kanyang galit. Ito ang gabi ng pagpapasya. Hindi ang desisyon ni Papa ang masusunod sa gabing ito. Ito ang gabi kung saan ang bawat butil ng palay na inapi ay magiging isang malakas na bagyo na gigiba sa kanyang ture. Handa na ang lahat, Miss Isabel, sabi ni Elena, habang inaabot sa akin ang isang surgical mask at isang coat para makalabas ako ng hindi napapansin. Ang sasakyan ay nasa likod na ng ospital. Diretso na tayo sa gilingan. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hakbang ko palabas ng isolation room ay tila ba pagpunit sa aking lumang pagkatao. Ang Isabel na sunod-sunuran ay patay na. Ang Isabel na haharap sa Nueva Ecija ngayong gabi ay ang Isabel na magsisilbing ani ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Naidarating na ako, bulong ko sa hangin. Ang orasan ay tumitibok. Ang seremonya ay magsisimula na. At sisiguraduhin ko na sa huling hininga ng gabing ito ang korona ni Renato Mendoza ay magiging abo. Ang gilingan Mendoza ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na bumbilya. May malaking entabladong itinayo sa gitna ng compound kung saan ang mga sako ng palay ay nakasalansa ng maayos bilang dekorasyon. Naroon ang mga opisyal ng munisipyo, ang mga negosyante mula sa Maynila, at ang daan-daang magsasaka na pinangakuan ni Renato ng isang bagong simula. Ang amoy ng lechon at masasarap na pagkain ay humahalo sa alikabok ng palay, ngunit ang hangin ay tila ba nanunuyo sa tensyon. Nakatayo si Papa Renato sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamahal na barong Tagalog. Hawak niya ang mikroponyo habang nakangiti ng napakalapad. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng gilingang ito. Anunsyo ni Renato, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong compound. Ipinagdiriwang din natin ang paglipat ng pamamahala sa aking tagapagmana, ang aking anak na si Angelo, sa ilalim ng bagong korporasyon na magdadala sa Nueva Ecija sa buong mundo. At higit sa lahat, ipinagdiriwang natin ang himala ng buhay dahil ang aking panganay na si Isabel ay kasalukuyang nasa ospital para sa isang dakilang sakripisyo. Isang mahinang palakpakan ang narinig. Ngunit sa likuan ang mga magsasaka ay nagsisimula ng magbulungan. Hawak nila ang kanilang mga sombrero, ang kanilang mga muka ay puno ng pagdududa. Bago natin pirmahan ang transfer documents, pagpapatuloy ni Renato habang kinukuha ang ballpen mula kay Attorney Castillo, nais kong pasalamatan ang aking asawang si Vanessa na kahit may sakit ay buong pusong sumusuporta sa akin. Huwag kang masyadong magmadali, Renato. Isang malamig at matatag na boses ang bumasag sa kanyang talumpate. Ang lahat ng tao ay napalingon sa madilim na bahagi ng compound. Mula roon, lumakad si Nanay Lorna. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Suot niya ang kanyang pulang terno, ang kanyang ulo ay nakataas, at sa kanyang likuran ay martsa ng mga magsasakang pinangungunahan ni Mang Kanor. At sa tabi niya, naroon ako. Lahat ay napasinghap. Ang gulungan ay naging isang malakas na ugong. Nakasuot pa rin ako ng hospital gown sa ilalim ng aking jacket, isang buhay na patunay na wala ako sa operating room. Isabel Lorna. Ang mukha ni Renato ay biglang namutla. Ang ballpen sa kanyang kamay ay tila ba naging napakabigat. Anong ginagawa niyo rito? Dapat ay nasa ospital kayo. Guard, paalisin ang mga babaeng yan. Subukan niyo kaming hawakan, sigaw ni Mang Kanor, habang humaharang ang mga magsasaka sa harap namin. Walang gagalaw sa mag-inang Mendoza. Umakyat ako sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila ba pagdurog sa bawat kasinungalingang itinanim ni Papa. Kinuha ko ang mikropono sa kanyang nanginginig na kamay. Ang dakilang sakripisyo na sinasabi mo pa, isang malaking panloloko. Sabi ko, ang boses ko ay hindi nanginginig. Narito ang tunay na resulta ng aking medical exam. Itinaas ko ang mga dokumento mula kay Nurse Elena. Match kami ni Vanessa, oo. Pero alam ni Renato na mamamatay ako sa mesa dahil sa aking kondisyon. Pero itinuloy niya pa rin dahil ang habol niya ay ang insurance ko at ang pirma ni Vanessa sa transfer documents habang ito ay nasa ilalim ng sedation. Kasinungalingan yan. Sinisiraan mo lang ang sarili mong ama, sigaw ni Renato, pilit na humahanap ng kakampi sa mga panauhin. Kung kasinungalingan yan, Renato, paano mo ipapaliwanag ito? Si Nanay Lorna naman ang lumapit sa harap ng mga panauhin. Inilabas niya ang orihinal na titulo ng lupa.
Ang lupang ito ay hindi mo kailanman pag-aari. Ito ay lupang minana ko sa aking pamilya na sadyang ginamitan mo ng peking deed of sale para nakawin ang aming kabuhayan. At ang mga magsasaka, dagdag ko, tumingin ako sa karamihan. Sinasabi niya na nalulugi ang gilingan kaya hindi kayo mabayaran. Pero narito ang listahan ng ghost deliveries. Ang pera ninyo ay hindi nawala. Inilipat niya ito sa isang kumpanyang itinago niya sa pangalan ng kanyang anak sa labas para takasan ang utang niya sa inyo. Nagsimulang magkagulo ang mga magsasaka. Ang galit na matagal ng kinikimkim ay sumabog. "Nasaan ang pera namin, Renato?" Sigaw ng isa. "Magnanakaw," sigaw ng iba. "Attorney, gawin mo ang paraan, paalisin mo sila." Utos ni Renato sa kanyang abogado, pero si Attorney Castillo ay dahan-dahang lumalayo, tila ayaw nang madamay sa bumabagsak na barko. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang bumukas ang pinto ng isang van sa gilid ng entablado. Lumabas si Vanessa. Nakaupo siya sa wheelchair, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang takib sa mukha. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig kay Renato, mga matang puno ng pagkamuhi. Vanessa, mahal, bakit ka nandito? Nauutal na tanong ni Renato. "Dahil ayaw kong mamatay bilang isa sa mga biktima mo, Renato," sagot ni Vanessa. Ang kanyang boses ay malakas sa kabila ng panghihina. "Ipinakita sa akin ni Isabel ang lahat. Ang funeral arrangements na ginawa mo para sa akin bago pa ang operasyon. Ang papel na pinapirmahan mo sa akin habang hilo ako sa gamot para makuha ang lahat ng assets ko." Humarap si Vanessa sa mga tao at sa mga pulis na kapapasok lang sa compound. Pinipilit niya ang operasyon kahit alam niyang mapangani para sa aming dalawa ni Isabel. Siya ang utak ng lahat ng panggigipit na ito. Inilabas ko ang digital recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Renato ay umalingaw sa buong compound. "Kahit mamatay pa ang bata, basta makuha natin ang insurance at ang transfer of land, wala na tayong problema." Si Lorna, madaling itapon yan sa kalsada pagkatapos ng libing. Tumigil ang mundo para kay Renato Mendoza. Ang katahimikan ng mga panauhin ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang kanyang imahe bilang haligi ng tahanan at negosyo ay gumuho ng tuluyan. "Renato Mendoza, pinapaalahanan ka na ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon para sa falsification of documents, coercion at attempted fraud," sabi ng isang hepe ng pulisya habang umaakyat sa entablado. Sinubukan ni Renato na tumakas, pero hinarangan siya ng mga magsasaka. Wala na siyang mataguan. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng entabladong itinayo niya para sa kanyang kaluwalhatian, dun siya pinusasan sa harap ng lahat ng taong kanyang niloko. Tumingin si Renato sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pot. "Wala kang utang na loob. Sinira mo ang sarili mong pamilya." "Hindi ko sinira ang pamilya natin, pa." Sagot ko nang may luhang dumadaloy pero may ngiti sa aking labi. "Matagal mo na itong sinira. Ngayong gabi, tinapos ko lang ang paghihirap namin. Ang ani mo ngayong gabi ay hindi bigas, kundi ang pot na itinani mo sa amin sa loob ng 18 taon." Habang dinadala si Renato sa loob ng patrol car, niyakap ko ng mahigpit si Nanay Lorna. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magsigawan ng tagumpay. Ang compound na dati ay puno ng takot ay tila bagumaan. Tumingin ako kay Vanessa. Tumango siya sa akin, isang tahimik na pasasalamat mula sa isang babaeng naging kaaway, ngunit naging kasangkapan para sa katotohanan. Hindi ko man siya mapapatawad ng buo para sa pagsira sa aming pamilya. Nakuha namin ang parehong kalayaan mula sa iisang halimaw. Sa wakas ang gilingan ay muling naging payapa. Ang ani ng katotohanan ay masakit, mapait at matagal bago nakuha. Pero ito ang tanging anihan na magbibigay sa amin ng tunay na busog sa aming kaluluwa. 2 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing yumanig sa buong Nueva Ecija. Ang gilingan na dati ay naging lunsod ng takot at kasakiman, ay muli nang humihinga ng maluwag. Wala na ang malalaking tarpaulin na may muka ni Renato Mendoza. Sa halip, isang simple ngunit matatag na karatula ang nakasabit na yon sa tarangkahan Mendoza Llanes Agricultural Cooperative. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay. Ang bahay na dati ay tila ba kabaong sa amin ni nanay, pero ngayon ay amoy kape at sariwang hangin mula sa bukid. Pinagmamasdan ko ang mga truck na dumarating, hindi para maghatid ng mga ghost delivery, kundi para magdala ng tunay na ani ng mga magsasaka na ngayon ay mga kasosyo na namin sa negosyo. "Isabel, anak,
Handa na ang mga gamit mo para sa pagluwas mo bukas, tawag ni Nanay Lorna habang papalapit sa akin. Sariwa ang kanyang muka, wala na ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Suot niya ang kanyang paboritong duster at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang sulat ng pagtanggap sa akin sa universidad para sa kursong Agribusiness Management. Salamat, Nay. Parang panaginip lang na matutuloy na ako sa pag-aaral nang wala nang iniisip na kapalit sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Pinaghirapan mo ito, Isabel. Higit pa sa talino ang iyong dangal ang nagdala sa'yo rito, sabi ni Nanay. Ang lola mo ay maayos na rin ang kalagayan, sabi ng doktor, dahil sa tamang gamot at wala ng stress, bumubuti ang kanyang vital signs. Hindi na natin kailangan ng himala mula sa iyong ama, dahil ang totoong himala ay ang ating pagkakaisa. Nitong nakaraang linggo, natanggap namin ang huling balita tungkol kay Papa Renato mula sa aming abogado. Nahaharap siya sa mahabang taon sa kulungan dahil sa patong-patong na kaso ng falsification, swindling at coercion. Ang balita ay wala na siyang kaibigang negosyante na gustong lumapit sa kanya. Kahit si Attorney Castillo ay tumistigo na rin laban sa kanya para iligtas ang sariling lisensya. Sa loob ng selda, ang dating hari ng gilingan ay mag-isa. Nilisan ng lahat ng mga taong akala niya ay tapat sa kanya dahil sa pera. Si Vanessa naman ay tuluyan ng umalis ng probinsya. Sa isang huling pagkikita namin sa korte, ibinalik niya ang susi ng bahay sa Maynila at ang lahat ng alahas na ibinigay ni Papa na binili mula sa pondo ng gilingan. Hindi ko siya kinasuhan bilang kasabot kapalit ng kanyang testimonya. Hindi ko man siya kayan ituring na pamilya pinili kong wag maging kasing lupit ni Papa. Ang kanyang mga anak ay inosente. At sapat na sigurong parusa ang malaman nila balang araw kung anong klaseng tao ang kanilang ama. Sabi nila nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na tindahan sa probinsya ng kanyang mga magulang, malayo sa karangyaan na minsan ay inakala niyang sa kanya na. May bisita ka sa labas. Miss Isabel, sigaw ni Mang Kanor mula sa gate. Pagbaba ko, nakita ko ang grupo ng mga magsasaka. May dala silang isang sako ng bagong aning bigas, ang pinakamataas na uri ng jasmine rice na sila mismo ang nagtanim. Miss Isabel. Ma'am, Lorna panimula ng isa sa mga pinakamatandang magsasaka si Tata Celo. Tanggapin niyo po itong unang ani namin sa ilalim ng kooperatiba. Gusto lang naming magpasalamat dahil kung hindi dahil sa inyo, baka nawalan na kami ng lupa at pangkain. Kayo ang tunay na reyna ng aming bukid. Naiyak ako habang hinahawakan ang mga butil ng palay. Ito ang tunay na ginto ng Nueva Ecija. Hindi ang mga alahas ni Vanessa, hindi ang mamahaling sasakyan ni Papa, kundi ang bawat butil na ito na simbolo ng pag-asa at patas na laban. Nang mag-isa na lang ako sa gitna ng malawak na gilingan, bago ang aking pag-alis bukas, tiningnan ko ang aking mga palad. Wala rito ang bakas ng tahi mula sa operasyon. Buo pa rin ang aking katawan at higit sa lahat, buo ang aking kaluluwa. Naalala ko ang gabi ng aking debut ang gabi, kung saan akala ko ay katapusan na ng lahat. Nung gabing yon, tangi ng takot ang nakikita ko. Pero ngayon, sa ilalim ng araw na papalubog sa likod ng mga bundok, nakikita ko na ang katotohanan ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagtapak sa kapwa, kundi sa pagtayo para sa katotohanan, kahit na ang mismong ama mo ang kalaban. Ako si Isabel Mendoza. Minsan akong naging biktima ng kasakiman, minsan akong tinangkang gilingin ng sarili kong pamilya. Pero sa lupang ito kung saan itinanim ang mga kasinungalingan, dun din kami umane ng katarungan. Hindi na ako ang prinsesang naghihintay na isayaw ng kanyang ama. Ako na ang rice queen na namamahala sa sariling kinabukasan. At sa bawat kaba ng palay na dadaan sa aming gilingan, laging may kasamang kwento ng isang babaeng piniling lumaban gumangon at bawiin ang kanyang dangal. Ang ani ng katotohanan ay masarap. Sapat at habambuhay na magbibigay ng busog sa aming puso. Ang aming kwento ay hindi natatapos sa paghihigante, kundi sa paglaya-paglaya mula sa nakaraan at pagyakap sa isang bagong umaga na kami nang sumusulat ng sariling tadhana. Sa wakas, ang aming pamilya ay tunay ng payapa.